Hey guys! Welcome sa Janin TV. Ngayong araw ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-limit ng Wi-Fi user sa inyong PLDT CTE router. Ito ay para maiwasan nating dumami yung mga nakakunik sa ating Wi-Fi na naging sanhi kung bakit bumagal yung ating internet connection. Kaya simulan na natin guys, pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So ganito yan guys, bago tayo magsimula, kailangan nakakonect na kayo sa inyong Wi-Fi router. At kung connected na kayo, ang unang gagawin natin ay mag-open ng internet browser. Kahit anong internet browser ay pwede nyong gamitin. So itap lang natin itong Chrome. Then pag nag-open na siya, itype lang natin dito sa address bar yung IP address ng PLDT CTE router. Itong https://192.168.1.1/PLDT admin login. Tandaan nyo guys na ganyan ang i-type ninyo sa IP address dahil sa full admin tayo mag-login. Then pagkatapos itap natin itong go. So ito yung lumalabas. Your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information from 192.168.1.1. For example, password, messages, or credit cards. Pero okay lang yan guys at huwag kayong mag-alala dahil router lang ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong advanced na makikita natin dito sa baba. Then meron na namang warning dito. This server could not prove that it is 192.168.1.1. Its security certificate is not trusted by your device's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. Pero sabi ko nga kanina, router lang ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong proceed to 192.168.1.1 unsafe. So ayan guys, ito na yung login interface ng router. At dito sa username, ang i-type natin ay admin PLDT. At sa password naman, HL1E09A040BGT370. Tandaan nyo guys na ganyan ang i-type ninyo sa username at password para makapasok tayo sa full admin ng router. Then itap natin itong login. So ayan guys, ito na yung kanyang account management at dito sa new password, kayo na ang bahala kung ano ang gusto nyong ipalit na bagong login password. Basta ito ay hindi bababa sa 8 characters at mayroong combination ng uppercase, lowercase, special character at number. Sa akin halimbawa, ang ipalit ko ay johnmeme_tv at 2023. Then i-retype lang natin sa baba para ma-confirm. Then i-off natin itong band steering.
para ma-separate natin yung 2.4G at 5G Wi-Fi network. Next, dito naman tayo sa 2.4G SSID 1. At dito sa SSID name, kayo na ang bahala kung ano ang gusto nyong ilagay na Wi-Fi name. Sa akin, halimbawa, ang ilagay ko ay Janrod 2.4G. Then dito naman sa new password, kayo na ang bahala kung ano ang gusto nyong ipalit na bagong Wi-Fi password. Basta ito ay hindi bababa sa 8 characters at mayroong combination ng uppercase, lowercase, special character at number. Sa akin, halimbawa, ang ipalit ko ay janmim_tv at 2023. Next, dito naman tayo sa 5G SSID 5. At dito sa SSID name, kayo na ang bahala kung ano ang gusto nyong ilagay na Wi-Fi name. Sa akin, halimbawa, ang ilagay ko ay Janrod 5G. Din dito sa new password, kayo na rin ang bahala kung ano ang gusto nyong ipalit na bagong Wi-Fi password. Basta ito ay hindi bababa sa 8 characters at mayroong kombinasyon ng uppercase, lowercase, special character at number. Sa akin, halimbawa, ang ipalit ko ay janmim_tv at 2023. Then pagkatapos, itap natin itong apply. Pagkatapos niyan ay madi-disconnect tayo sa Wi-Fi router. I-reconnect na lang natin siya ulit gamit ang kanyang bagong Wi-Fi password. So dito guys, makikita na natin yung bagong Wi-Fi name na ipinalit natin. Itong Janrod 2.4G at Janrod 5G. At mag-reconnect tayo dito. I-tap lang natin yan. Then i-type natin yung kanyang bagong Wi-Fi password. Then tap connect. Ayan, connected na tayo. So mag-login ulit tayo sa Wi-Fi router. I-type lang natin ulit yung kanyang IP address. Then tap go. Ayan guys, nandito ulit tayo sa login interface ng router. At dito sa username, ang i-type natin ay admin PLDT. At sa password naman, i-type natin yung kanyang bagong login password. Then tap login. So nandito ulit tayo sa dashboard ng router. At kung mapapansin ninyo, meron ng isang cellphone na nakakonek dito. At para maiwasan natin na dumami pa ang pwedeng mag-connect sa Wi-Fi, ang gagawin lang natin ay ilimit yung mga gadget na pwedeng mag-connect dito. At para magawa natin yan ay pupunta lang tayo dito sa local network. Then itap natin itong LAN. Then select natin itong DHCP server.
At dito sa DHCP start IP address, itong 192.168.1.2 ay wala na kayong babaguhin dyan. Ang babaguhin lang natin ay itong DHCP end IP address, itong 192.168.1.254. Dito natin baguhin kung ilan lang ang pwedeng makapag-connect sa Wi-Fi. Sa kasalukuyan, ang nakalagay dito ay 254. So napakarami ang pwedeng makakonek sa ating Wi-Fi. Isipin nyo na lang kung sabay-sabay yan mag-connect, talagang babagal yung ating internet connection. So halimbawa, kung gusto nating dalawa lang ang pwedeng makapag-connect sa Wi-Fi, ang gagawin lang natin ay papalitan natin itong 254 ng 3. Basta taasan nyo lang yung number kung gusto nyo pang magdagdag ng mga gadget. Then pagkatapos, itap natin itong apply. Kung napapansin nyo kanina sa device list, meron ng isang cellphone na nakakonect sa Wi-Fi. At dahil nilimit lang natin sa dalawa ang pwedeng makapag-connect, ay iisang cellphone na lang ang pwedeng makapag-connect dito. So itry natin i-connect itong isa pang cellphone. Ayan, connected na siya. So ayan guys, makikita nyo dito sa device list na dalawa na ang nakakonect dito. At mapapansin nyo dito sa dulo ng kanilang IP address, ang nakalagay ay 2. At yung isa naman ay 3. At dahil hanggang 3 lang ang nilagay natin doon sa host, ay wala nang ibang pwedeng makapag-connect sa Wi-Fi. So ayan guys, ganyan lang kadali ang mag-limit ng Wi-Fi user sa inyong PLDT CTE router. Hanggang dito na lang muna at sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. Ako po si Rodolfo Membreve Jr. at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!